Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang Kikiki. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare na rin po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. At yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. And for our announcement, for healthier and clearer skin, younger looking skin, so meron po tayong anti-aging soap. So ito po ang gamitin ninyong soap or sabon para sa inyong face, no? So wag hong gumagamit ng ordinaryong sabon kasi yung pH alkaline. So dapat to ang pH ng ating sabon o soap sa mukha is acidic. Itong anti-aging soap, mas medyo mai-stretch and malilift ho yung inyong skin sa face. So, anti-aging soap po ang inyong gamitin. Ayun po, so in-extend po namin ang ating promo sa lahat. So, humabol na po kayo. Habang libre pa rin ho ang check-up, wala pa rin hong bayad ang konsulta, still free pa rin ho ang ating urine and sugar testing. For your referral, yung atin pong colon cleanse. And yung package po natin for detox, blood cleansing, with or without vector scan, ayun ho, malaki po ang madi-discount ninyo, no? Yung high dose vitamin C po ang ating blood cleansing na naka-promo. Ang high dose vitamin C ho, isa yan sa blood cleansing na ginagamit natin sa clinic, but meron pa ho tayong laser, ultraviolet, and ozone. So wala hong reason para hindi kayo gumaling. Hindi ho gumagaling sa amin yung may yung hindi ho nagpapagamot at hindi ho sinusunod ang protocol. Ang high dose vitamin C ho, nagkakaroon ho ito ng extra benefit like antimicrobial effect. Ibig sabihin ho, nakakapatay ho ito ng bacteria, ng virus, protozoans, fungus, and parasites. Namamatay ho lahat ng mikrobyo, plus may anti-cancer effect po ito. Meaning, ito ho ay nakakatulong po sa may cancer, and yun na nga po, binablast niya po ang mga cancer cell, no? So pumuputok po, therefore liliit po ang inyong mga bukol or nodule. Nakatutulong din po ito sa may mga nagkikimo and radiation. Nakaka-alleviate po ito ng symptoms tulad ng pagsusuka, paglagas ng buhok, panghihina. So, at ito ay ginagamit na ho sa US, sa hospital, sa iba-ibang state ho sa US. And hopefully later, gamitin na rin ho natin ito sa ating mga hospital, no? So, ito ay transferable. So, pwede nyo hong pangregalo. Pwede nyo na ho yung i-prepaid ngayon pa lamang para ho ma-avail nyo na po at hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. Ang atin hong pag-uusapan sa hapong ito ay tungkol ho sa diabetic neuropathy. Ito ho ay isang komplikasyon pa rin ho ng diabetes. Ito ho ay isang nerve damage. Nangyayari ho pagka uncontrolled din ho ang sugar ng may diabetes.
Ang kadalasan hong affected dito is the legs and feet. Nagkokos ho ng pain, tingling, and numbness. So yung mga may matagal na hong diabetes na hindi ho kontrolado ang sugar, so nagkakaroon ho yan ng mga manhid-manhid, minsan ho sa kamay at sa paa. Yan ho ang sinasabing diabetic neuropathy. Siyempre ho, nangyayari ho dyan, nagkakaroon kasi ng blood vessel damage sa maliliit hong ugat na siya ho ang nagsusupply sa nerves. So therefore, later ho, pati yung nerves ay masisira na rin po o nasisira na rin. Siyempre ho, leading to reduced oxygen and nutrient supply. Di ho ba ang arteries and vein nagsusupply ho ng blood? Ang nerve naman ho, siya ang responsible for sensation or pakiramdam. Now, pagka nagkulang ho sa blood supply, kasi ho, nasisira ang ating arteries papunta sa nerves, therefore yung nerve ho reduce ang oxygen and nutrient, nasisira na rin ho. Nagkakaroon ng severe inflammation. Yung high level o elevated level ng mga inflammatory substances, yan ho ang associated sa neuropathy. So, in some cases ho, yung immune system natin mistakenly attack and damage our nerve tissues, contributing to neuropathy. So, ibig sabihin ho, sarili nating nerve, inaatake ng immune system natin kasi nga ho, may damage. Alam nyo naman ho yung ating immune system, pagka may nakita ho siyang inflammation, pupunta ho siya doon, no? Makikigulo po siya doon. Ang problema, hindi niya na-recognize na sarili niyang nerve, nasisira niya. And syempre ho, lahi-lahi din po ito, no? Namamana po ang neuropathy kasi nga ho, galing ito sa diabetes. And ang may diabetes ho, ayun, namamana po ito sa genes. May mga iba rin hong cause ng neuropathy, pero syempre ho, nangunguna ho ang poorly controlled blood sugar. Ito ho ang numero 1 sumisira sa ating nerves. And katulad nga ng sabi ko sa inyo, alin bang value ang dapat hinahabol natin for a normal blood sugar? Yung pre-diabetic level o yung normal level? Dapat ho yung normal level. So ulitin natin, sa fasting blood sugar, dapat ho 100 and below ang normal value. Ang pre-diabetic level, so pre-diabetes, 101 hanggang 125. So, pag sumampa ho ng 126, you are already diabetic. Ang hahabulin ho ninyo, yung below 100, hindi ho yung below 126. Ha? So, naintindihan ninyo. And also, meron ho, halimbawa, nakalimutan yung mag-measure sa umaga, pwede pa ho kayong mag-measure uli, 2 oras after kumain. Iba ho ang normal value, it is 140 and below. Hindi ho 160 and below. Pagka kasi ho 160 and below, pre-diabetes ho ang hinahabol nyo dyan. It should be the normal value, which is 140 and below. And mas accurate po ang 2 oras after kumain. Dyan ho kasi na-challenge ang ating pancreas. If there are some percentage of the pancreas that is damaged, so sa loob ng 2 oras, hindi niya ho kayang ibalik sa normal value. Pero ho, kapag 100% functioning ang pancreas ninyo, no matter how high yung sugar ninyo, o sa dami ng kinain ninyong carbohydrates, sa loob ho ng 2 oras, kaya niyang ibalik yan sa normal value. So yan ho ang output ng isang pancreas na 100% functioning. And syempre ho, yung duration ng diabetes, it matters. The longer someone has diabetes, of course, the higher is the risk of developing neuropathy. Di ho ba? Ang diabetes is a chronic progressive disease. So, ibig sabihin ho, tumatagal, mas lumalala. Kaya, ang neuropathy ho, sa tagal ng uncontrolled sugar ng pasyente, diyan ho yan nangyayari. No?
And siyempre ho, sa edad, mas tumatanda, mas nagkakaroon ho ng neuropathy. And yung mga naninigarilyo ho, reminder again, it can narrow and harden yung ating mga arteries. So sumisikip ho yung ating mga arteries. O siyempre, therefore, mababawasan ho yung blood flow, and nakakasira ho ito or nakaka-weaken ng walls ng ating arteries. Bukod ho sa nakakadagdag yan sa atherosclerosis, nawi-weaken ho yung walls ng ating arteries. Reminder again sa mga manginginom, so siyempre ho, alcohol intake, lalo na ho yung mga excessive alcohol intake, nakaka-damage ho yan ng nerves and nakaka-exacerbate ho yan ng neuropathy syndrome symptoms, no? So kung nagsisimula hong mamanhid, lalo ho yang mamamanhid pagka manginginom kayo. Kasi ho, actually merong neuropathy na cause ng alak, lalo na ho kung may diabetes pa kayo. Hindi ho maganda. So i-stop na ho ang alak at sigarilyo. Yung mga yung mga may mga severe illness nga po, kahit ano willing nilang gawin, gumaling lang sila. Tao naman hong wala namang sakit, sila naman ho ang nagbibisyo. So bumibili ng ikasisira ng katawan tulad ho ng sigarilyo at alak. So kung kayo ho may bisyo, kakaunti ang kinikita ninyo, ibibili nyo pa ng sigarilyo at alak, ang laking bawas ho sa budget ninyo yan. Wala na nga hong inuulam na maayos yung mga anak ninyo, babawasan nyo pa ho yung konting kinita ninyo para sa sigarilyo ninyo at sa alak. So hindi ho tama. Bukod sa pag nakakuha kayo ng sakit, dagdag pa ho yan sa burden sa inyo. And also yung may mga kidney disease, so kung diabetic ho kayo at meron na kayong diabetic nephropathy, makakadagdag pa rin ho ito sa nerve damage, sa neuropathy ng pasyente. And being overweight, pag mataba ho kayo, yung excess weight ho, nakaka-contribute pa rin ho yan sa insulin resistance and nakaka-worsen ho ng diabetes. Therefore, nakaka-increase ho ng risk ng neuropathy. Yung mga pamamanhid, tingling sensation, sa hands and sa feet. Pagka ho yung pamamanhid ninyo at yung mga parang tinutusok-tusok ninyo sa hands and feet, hindi ho naalis sa pag-inom ng vitamin B complex, then rule out diabetes. Sa simula ho kasi walang symptoms ang diabetes, so hindi alam ng pasyente na diabetic siya. Kumbaga matagal na pala yung diabetes niya, kung hindi pa ho sa neuropathy niya, hindi niya ho malalaman na siya ay may diabetes. So napakarami hong komplikasyon ng diabetes, bukod sa neuropathy, di ho ba? Sirang nerves, nandyan ho ang nephropathy, sirang kidney, at meron din hong retinopathy, sirang mata. So, wag hong i-underestimate ang sakit na diabetes. Kasi po, napakarami niya hong komplikasyon kapag hindi ninyo na-control ang blood sugar level ninyo. Talaga hong makakatulog din ho ang neuropathy para hindi kayo makalakad ng maayos, no? Yung darating ho kayo sa time na malulumpo ho kayo kahit hindi kayo naputulan ng paa, wherein mahina na ho yung legs ninyo because of blood vessel problem and nerve problem. Hindi niya na ho kayang isupport yung body weight ninyo. Hindi na ho ninyo kayang lumakad, tumayo. So malulumpo ho nga kayo at mabe-bedridden kayo sa simpleng diabetes na matagal ng panahon, hindi ho ninyo na ipapasok sa normal value. So ganun ho katindi. So magiging alagain ho kayo. So kahit na ho diabetes lamang yan. So kailangan hong i-address properly para ho ma-prevent ang neuropathy. Siyempre ho,
blood sugar control ang nangunguna. Hindi ho pwedeng pre-diabetic value ang hinahabol ninyo. Kailangan ho yung normal value. At saka paano ho ninyo makokontrol yan? Siyempre ho, dapat nagmo-monitor kayo. Hindi ho enough na uminom kayo ng maintenance, lalo na ho sa diabetes. Minsan ho kasi umiinom na ng maintenance, hindi pa rin ho enough para maipasok sa normal. Halimbawa ho, nagto 200 ang sugar ninyo. Uminom kayo ng maintenance, naibaba nyo lang ho sa 150. Ang normal ho, 100. Complication will still happen even if you are drinking your maintenance. So, kailangan ho, nagmo-monitor kayo ng blood sugar. Kailangan nyo hong bumili ng glucometer para ho, nakapagsusukat ho kayo everyday. Hindi ho katulad ng nagpapa-blood test lang ho kayo every 3 months. Kailangan ho araw-araw alam ninyo yung value. Hindi once a month, hindi once every 3 months. And sa pagkain ho, kailangan pigilin ninyo yung pagkain ng matatamis at carbohydrates. Kailangan ho alam ninyo yung 1 serving ng kada pagkain. So, halimbawa ho sa kanin, kung dati kayo, 1 cup or 2 cups, subukan nyo hong half cup lang kayo. Then, halimbawa ho, nag-dessert kayo, yung mango, 1 serving, kailangan ho lang, kalahating pisngi lang ng mangga. That is already equivalent to 1/2 cup of rice. And yung iba pa hong prutas, 1 serving lamang tulad ng grapes, mga 6 to 8 pieces lang po dapat. And isa lang ho. Kung nagmangga na kayo kalahating pisngi, wala na hong grapes. Or vice versa. Actually, fruits, hindi ho talaga yan para sa diabetic. Kasi nga ho, karamihan ng prutas, mataas ang sugar. May sustansya rin ho kasi tayong makukuha sa mga prutas na wala rin ho sa ibang pagkain. Kaya kailangan din natin hong kumain. Basta 1 serving lang per meal. Ganun ho. Kaya nga ho, magsukat kasi hindi nyo ho malalaman if excess pag hindi ho kayo nag-monitor. Ayan, bawasan nyo rin ho ang fatty foods, hindi lamang ho carbohydrates. By the way, kailangan ho alam nyo kung ano yung mga form ng carbohydrates. So, yung kanin, mas maganda ho kung magba-brown, red, or black rice kayo. Kasi, yan po, mas maraming fiber at complete nutrition na ho kayo. Meron na ho yung bukod sa carb, protein, vitamins, and minerals. While ang white rice po ay puro sugar lamang po ang laman. Malaki ho ang ibababa ng blood sugar from shifting to brown, red, or black sugar from naka-white rice kayo. So, kailangan po ganun, no? Isa pa hong importante sa may diabetes, yung foot care. Minsan ho kasi may mga cuts, may mga blister, or sore kayo sa paa, pero ho minsan hindi nyo alam kasi nga ho manhid na po yung inyong talampakan. So pagka diabetic kayo, lalo na uncontrolled ang sugar, kailangan ho ini-inspection ninyo yung inyong feet. So kasi nga ho pag may neuropathy na kayo, so nasugatan kayo, hindi nyo ho alam may open sore pala kayo sa inyong paa. Siyempre ho, cause of infection yan, lalo na kung open yung sore, bukas ho yung sugat. Pagsisimulan ho yan ng non-healing wound. So, nagsimula ho sa neurodiabetes, nauwi ho sa neuropathy, nawalan ng pakiramdam. Tapos ho, nagkaroon ng open sore or sugat, hindi alam. Tumagal ho, na-infection. Nung na-infection ho, namaga, hindi na ho nagsasara yung sugat. Bakit? Hindi ho, kahit inuman nyo ng antibiotic, hindi na ho nakaka-penetrate. Kasi nga ho, sira na ho yung ugat, yung arteries and nerves. So, ayan ho, hanggang saan nangitim na, nag-necrosis na ho, nagkaroon na ng gangrene, doon ho na uuwi sa amputation, pagkaputol ho ng paa. But kahit na nga ho, hindi kayo maputulan ng paa, yung simple hong uncontrolled diabetes can weaken your arteries and nerves sa lower extremities. So that will cause
mahina na lower limb, hindi na ho kayo makakalakad later. Yun nga sinasabi ko sa inyo, magiging bedridden kayo niyan, alagain. So, mabuti ho kung may pambayad kayo ng caregiver. Kung wala, kung may anak man, kanya-kanyang pamilya na yan, wala hong mag-aalaga sa inyo. Hindi ho lahat ng anak matyagang nag-aalaga sa magulang. So, kaya wake up call din ho ito para sa mga anak. So, kayo po ay inalagaan, pinalaki ng inyong magulang. Pagka ho ang magulang ay matanda na, it is your time na kayo naman ho ang mag-alaga sa magulang ninyo. Tandaan ninyo kung anong ginawa ninyo sa magulang ninyo, yun din ho ang gagawin ng mga anak ninyo in return sa inyo. Kailangan ho i-control natin ang blood sugar level to prevent nerve damage, which we call neuropathy. Kung hindi ho makakontrol-control ang inyong sugar, pumunta ho kayo sa clinic. May protocol ho tayo para dyan. Huwag nyo hong hayaan na complication will happen. So may magagawa pa ho tayo para dyan. So Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 1550. Ano ang inumin na gamot pag namanhid ang katawan, pati ang paa? Mayroon akong maintenance sa high blood araw-araw. Ininom ko. Ang pwede ho natin i-consider dyan, baka ho kayo ay na-stroke. Kasi high blood ang binanggit ninyo. So, kung may diabetes naman ho kayo, ayun na nga ho, neuropathy, nasira ho yung mga nerves. But itry nyo ho munang uminom ng vitamin B complex. Kung naalis naman po, yan vitamin B deficiency lamang. But pag hindi ho naalis, ayan, consideration nyo ho stroke and diabetes. So, hindi nyo na ho kayang gamutin yan. Kaya kailangan ho magpalista kayo, magpa-check up para ho maiayos ninyo yung maayos ho natin yung pamamanhid ninyo, no? So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate natin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na ho ngayon, still naka-promo naman ho tayo, extended ho ang promo, samantalahin nyo na ho. Pag ito naman ho, hindi nyo pa ho na-avail, nasa inyong part na po ang pagkukulang. No? So, free consultation pa rin ho, free urine and sugar testing, and also, yung colon cleanse, para ho sa inyong referral ay open pa rin ho, no? And yung promo package po natin sa detox, blood cleansing, Torscan, open pa ho. And yung high dose vitamin C ho, yan ho ang blood cleansing natin na naka-promo. So, transferable ho ito, pwede nyong pangregalo, and also, pwede nyo na hong i-prepaid ito para hindi na ho kayo mapagsarahan ng ating promo, no? Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung ating hong anti-aging soap, so for healthier and clearer skin. So, Ivy?
Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyo ang katotohanan. Salamat po.